So, hi guys! Welcome back sa aking channel. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po pala si Malen. Nagbibigay po ako ng mga tips and tutorial. I love making random contents. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung trauma ko. What? 哎呦我的妈！ Sa immigration, pagpunta ko ng Japan. So alam nyo ba guys, muntik na akong ma-offload. So ganito kasi guys yung nangyari. Akala ko hindi ako makakaalis. Pero guys, ito na sasabihin ko sa inyo. Every time na magta-travel tayo, lagi nating tatandaan na all things work together for good, ano man yung mangyari. Kasi hindi natin alam, pinaprotektahan lang tayo ni Lord sa mga possibility na mangyari sa atin sa ibang bansa or sa mga pupuntahan nating lugar. So, ma-offload man tayo or matuloy man tayo, we have to thank God. So, ganito na guys. So, back to the topic guys. Muntik na akong ma-offload. Muntik na rin akong maiyak. So, muntik na ako guys ma-offload. So, una, pagdating ko sa immigration, nakapila kami. Kalmado lang ako. Pero nagpe-pray talaga ako na Lord, kung will mo, then makakaalis ako. Yung hindi, okay lang. So, confident naman ako kasi meron naman ako mga documents daldala ko. Nasa phone ko nga lang. So, una, pagdating ko sa window, binigay ko yung mga documents na kailangan na hiningi sa akin. Then, unang tanong, saan ang punta? Direct to the point yung sagot ko. Nakangiti, Japan po. Pangalawang tanong, reason ng pag-travel. Sabi ko, tourism po. Pangatlo, hinanapan nila ako ng ticket booking. Then, pinakita ko yung ticket na binuko. Then, tinanong ako, sino nag-book? Sabi ko, ako po. Saan mo binook? Sabi sa akin. Sabi ko, sa apps po mismo ng ZipAir. Then, tinignan nila yung account ko sa ZipAir, yung history, kung talagang dun ko nga siya binook. As in talagang, every time na may sasabihin ka, meron kailangan yung supporting documents. So, inopen nila yung apps ko sa ZipAir, then kinalkal nila. So, meaning to say, na-proof nila na dun nga ako nag-book. At ako yung nag-book mismo. And, tanongin ka nila, ano yung payment na ginamit mo? Sabi ko, via credit card po. Guys, ito lang ang sabihin ko. Kung ano yung tanong, yun lang yung sagot. Huwag nang maraming hanash. Kasi guys, the more na marami kang sasabihin, the more na marami kang babanggitin, the more na marami silang itatanong sa'yo. So be honest guys, ako, confident ako sa sagot ko kasi yun lang naman yung tanong. At saka yun yung truth. Huwag tayo guys maggagawa ng kwento-kwento sa immigration kasi lalabas at lalabas ang katotohanan. Para silang mga attorney. Next na hinanap sa akin yung booking ko sa hotel. Pinakita ko yung ginamit kong booking apps sa Airbnb. In-screenshot ko yun, sinave ko sa files ko, then ipinakita ko sa kanila. Guys, kung makikituloy naman kayo at may kakilala kayo sa Japan, make it sure na alam niyo yung full name, yung contact number, and syempre, yung details ng address nila. Number 5 guys, tatanungin kanila ano yung purpose ng pag-travel mo. In my case, sabi ko po sa kanila, tourism po ako. So, tinanong nila ako ano yung specific na lugar na pupuntahan mo. Since ako nga, dati na akong trabaho sa Japan, so sabi ko, gusto ko pong pumunta ng Skytree, gusto kong pumunta ng Tokyo, gusto ko pong ma-explore yung Tokyo for the second time. So since nakita nga nila na dati na ako nag-work sa Japan as trainee. So sabi nila sa akin, dati ka na palang nag-work sa Japan, so bakit gusto mo pang bumalik sa Japan? Sabi ko, in my case po kasi, dati, puro work lang po ako, hindi po ako nakakapag-travel, hindi po ako nakapamasyal. So this time po, gusto ko, pag bumalik ako ng Japan, mag-travel lang ako, mamamasyal lang ako, yung hindi ko iisipin yung schedule ko na may work ako bukas. So yun lang po. In my case, hinanapan nila ako ng itinerary. Pinakita ko sa kanilang itinerary ko. So guys, kung gusto niyo palang matutong gumawa ng itinerary, mag-comment lang kayo sa baba ng yes. Then, gagawan ko kayo ng tutorial. So, yung pang-anim guys, hanapan ka rin nila ng bank account. So, in my case guys, wala akong mga naka-print na bank accounts. So, ang ipinakita ko sa kanila guys, yung mga digital banking ko. So, to prove them na sa akin talaga yon. So, ang nangyari guys, pinakita ko sa kanila lahat ng mga online banking ko, mga credit cards, lahat kinalkal nila yun guys. Binuksan nila lahat ng online banking ko. Din kinalkal nila yung mga SOA ko, yung mga history ng aking mga cards, lahat yung mga pumapasok at lumalabas sa aking account. Kinalkal nila yun guys, as in. Natural lang guys, huwag kang matakot kung yun ang kinakailangan para makaalis ka, di ba?
Bakit hindi? Ginagawa nila yun guys para maipakita natin sa kanila na kaya nating i-finance yung ating travel. Okay? So, syempre guys, kung tayo ay tourism or travel or kung ano ba yung purpose natin na hindi tayo magtatagal, hahanapan nila tayo ng return ticket kung yun lang yung purpose natin. So, ako guys, in my case, kung ano yung hinanap sa akin, yun lang yung pinakita ko. Binigay ko sa kanila kung ano yung hinahanap nila sa akin. Kasi, kung magta-travel ka lang doon, papakita mo sa kanila na hindi ka maghahanap ng trabaho doon. Kaya kailangan nila ng proof na uuwi ka talaga ng Pilipinas. So, pangwalo guys, hahanapan ka nila ng certification or certificate of employment. So, in my case guys, wala nga akong trabaho. Sabi ko nga sa inyo, ang ginawa nila guys, alam nyo ano, pinalkal nila lahat ng social media accounts ko. Kasi since alam nga nila, sabi ko nga, na wala akong trabaho, nagko-content creator ako. So, kinalkal nila guys. Tinignan nila guys kung ilan na yung followers ko, like yung YouTube, ilan na yung subscriber ko, ano yung mga content na ginagawa ko sa YouTube, and yung Facebook account ko, ano yung content ko doon. Sabi ko, gumagawa ko ng mga reels, mga videos, mga words of encouragement. Kinalkal nila yung guys. Then, yung TikTok account ko, tinignan nila kung ilan na yung followers ko, ano yung mga ginagawa ko sa TikTok. Then, sabi ko, nagpo-promote ako ng mga products, nag-affiliate ako. Tinignan nila sa TikTok ko, paano ako kumikita, magkano kinikita ko sa isang product, and paano yung ways para kumita ako sa kanila, and paano ko na-withdraw yung kita ko sa kanila. Titingnan nila yun guys, lahat yung history, lahat ng history ng withdrawal mo, tsaka yung mga pumapasok sa accounts mo. Totoo yun guys, yun ay based on my own experience. Then tinignan din nila yung IG ko, yung X, hindi yung X, yung Twitter dati. Huwag tayong matakot guys kung kakalkalin nila yon. Kung yun yung proof para mapatunayan natin sa kanila na we are making content, diba? Kasi nga, yun yung wala akong trabaho eh. Yun yung reason ko. Kung wala ka naman tinatago, bakit ka matatakot, diba? Be truthful. And syempre, maging confident tayo sa mga sagot natin. Pang-siyam guys na tinanong sa akin, sino ang kasama mo magta-travel? Sabi ko, ako lang po, solo. After nun guys, pinakalkal nga guys ng immigration yung mga accounts ko, yung mga bank history ko. Then parang doubt sila na ito ba talaga ay kayang i-finance yung pagpunta ng Japan. So sabi nila sa akin, as in ang tagal ko guys, sobrang kaba ko na, sobrang alam mo yun, ano pa ba mga itatanong nito sa akin? Lahat naman niya nakita. Sabi niya sa akin guys, kailangan po nating i-documents, ma'am, yung travel mo. Dinala ko guys dun sa ibang window, dun sa pinakang head data nila, hindi ko alam, basta dinala ko sa isang place, the immigration, wherein may pinapirmahan sa akin, may pinapill upan sa akin. Sasagutin mo lang dun sa form kung ano yung tanong. Kikwento mo guys kung ano yung purpose mo ng pag-travel. Basta may mga ganun guys, so pipill upan sa'yo. Magpapakilala ka dun, ako si ganito, gusto ko po mag-travel sa gantong lugar, kasi ganto, ganyan. Basta mag-explain, magkukwento ka dun guys. So after mong ma-fill upan yun guys, bibigay mo yun dun sa officer, isang officer na naandun sa immigration din. Sabi niya sa akin, ma'am, naka-record tong interview na to. Be ready sa mga question. Confident ako kasi sabi ko kung i-allow ni Lord na makalis ako, why not? Kung hindi naman, okay lang. Unang tanong niya sa akin, ilang taon, anong pangalan, saang bansa. Next na tanong niya sa akin, may anak? Sabi ko, yes. Sabi niya, may asawa? Sabi ko, wala. Sabi niya, may boyfriend? Sabi ko, meron po, may fiancé. Sabi niya sa akin, nasaan? Sabi ko, nasa Japan. Nung sinabi ko guys sa officer na may fiancé ako nasa Japan, ang sabi niya sa akin, ilang taon na kayo, paano kayo nagkakilala, at saan kayo nagkita. Ang nangyari guys, binigyan niya ako ng form, pinakwento niya sa akin doon sa form, doon sa papel, paano kami nagkakilala, saan kami nagkita, ilang taon na kami, and hinanapan din niya ako ng proof conversation namin, yung fiancé ko. Then tinanong niya ako kung kilala ng anak ko yung fiancé ko, hinanapan niya ako ng pictures namin tatlong magkakasama, and pictures namin ng fiancé ko of course. Nung naikwento ko na guys doon sa papel, sabi niya, magkikita kayo pagpunta mo ng Japan? Sabi ko, yes po. Sabi niya, ikwento mo dyan sa form na yan na magkikita kayo, susunduin ka niya, and dun ka sa kanya tutuloy. Kasi, guys, sinabi ko din dun sa immigration officer na ikinansal ko po yung booking ko kasi plano ko po kasing mag-attend ng church anniversary dun sa Japan, kaya gusto ko rin pumunta. Then, sabi niya sa akin, sige, isulat mo dyan sa papel na pupunta ka sa church gathering at susunduin ka ng fiancé mo, magkikita kayo
doon. So, ipinakwento niya sa akin paano kami nagkita, saan kami nagkita, ilang taon na kami. So, tiningnan niya din sa record ng immigration kung tumutugma ba yung sinasabi ko sa kanila. Kasi tinanong niya ako, umuwi ba to si ganto sa Pilipinas? Sabi ko, opo. Sabi niya, habang sumasagot ako, tinitingnan niya kung tama nga yung sinasagot ko. Sabi niya, kailan siya huling umuwi? Sinabi ko yung months. Sabi niya, this year, nakailang uwi siya, di binanggit ko. So, salamat sa Lord kasi lahat ng sinasabi ko tumutugma dun sa files sa immigration. Guys, after nun, wala na siyang ibang masyadong tinanong sa akin. After that, guys, tinatakan niya na yung passport ko, yung papel ko, then ibinigay niya na sa akin. Sabi niya sa akin, pasa mo na to dun sa next window. And alam niyo guys, after that, nakahinga ako ng malalim. Wala na siya masyadong kinalkal sa akin guys kasi parang na-secure na siya na hindi magiging human trafficking yung mangyayari sa akin doon kasi na-proof niya na may relationship ako sa fiancé ko doon sa pupuntahan kong bansa. So, ganun lang guys. Huwag tayong matakot. Be truthful and be confident. Kung ano lang yung tanong, yun lang yung sagot. Huwag na tayong magbanggit na kung ano-ano pang mga words para hindi sila ma-confuse. After that guys, masaya na ako. Nakahinga na ako. Pero alam nyo guys, ang tips ko lang sa inyo para huwag kayong ma-offload, be truthful. Kung ano yung tanong, yun lang yung sagot. And syempre, be confident. And samahan nyo guys, syempre ng dasal. Ano man yung maging result, ma-offload man tayo o hindi, be thankful pa rin sa Lord. Kasi hindi sila guys naghihigpit ng kung anong ason. Naghihigpit sila para din sa security natin. Kasi marami nga guys na yung human trafficking na nangyayari, diba? Ayun lang guys, sana makatulong to sa inyo. Don't forget guys to subscribe sa aking YouTube channel. Kung may gusto kayong itanong, comment lang kayo sa baba at sasagutin ko. Thank you guys and God bless. Bye-bye!